Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well Camio po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid. Good morning Ate Nelia Ramos. Magandang umaga kay Kumaring Ami Santos at kay Ate Ading Henido, kay Kuya Dante Henido, kay Kuya Rodante Kerubin, kay Kuya Boyet Sanchez, kay Ate Flor de Lisa Maines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa talata na ating pagbubulayan. Matatagpuan po ito in the book of 2 Corinthians chapter 1 verses 3 hanggang 7. Ganito po ang sinasabi. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same suffering we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na atin pong pagbubulay-bulayan. Meron pong isang psychiatrist na gustong i-comfort ang isang pasyente na bagong pasok sa isang mental institution. At ang sabi po ng pasyente, Doktor, sabi niya, my problem is that I like shoes much better than I like the boots. So yun ang sabi ng pasyente. Mas gusto niya raw ang sapatos kaysa sa boots. So sabi nung doktor, anong problema? Sabi nung pasyente, marami ho kasing tao mas gusto nila ang boots kaysa sa sapatos. Ako po, gusto ko talaga sapatos kaysa sa boots. Sabi nung doktor, walang problema. You can choose whatever you want. If you prefer shoes, then it's better. No problem. Na-relieve yung pasyente. At ang sabi nung pasyente, that's great, doc. How do you like them? Do you like it fried or do you like it scrambled? Ayan. So, ewan ko kung nakuha niyo yung kwento. Pero nung binabasa ko po itong kwentong ito, medyo napangiti ako ng konti. At may mga tao kasi sa buhay natin na who come to us asking for advice. Many people in my entire ministry are people who are distressed, needing comfort, people needing help. Hindi po nagtatagal, meron pong mag-asawa na tumawag sa akin, para sa isang counseling. At nandun na po sila sa sitwasyon na gusto na po nilang maghiwalay dahil po sa masalimuot na problema ng buhay. At sa pagkakataon po ng counseling, talagang I don't see any solutions to the problem. Kaya ang sabi ko sa misis ko habang kami ay nakikipag-counsel sa kanila ay manalangin siya at ipanalangin ng sitwasyon. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan yung presensya ng isang taong ang nais ay magbigay ng comfort ay nakakatulong. Alam nyo, mahaba po yung pagsasalaysay ng mag-asawa ng kanilang mga batikusan at kanilang mga akusasyon sa isa't isa. Pero at the end of the day, kaya po nila ginagawa yan kasi gusto rin nilang magkasundo. At the end of the day, ay naghingian ng kapatawaran sa isa't isa at at the end of the day, nagpatawaran at nagsama uli sila. Mahigit na po ngayon 2 buwan yata na nakakalipas na every time na kinukumusta namin, ang sabi nila, salamat dahil naging comfort kayo in our times of distress. Mga kapatid, sa umaga pong ito, sa 2 Corinthians chapter 1, 3-7, ay hinugot ko ang title na How to Receive Comfort in Affliction. Because our God is a God of comfort. How to receive comfort in affliction. As the Apostle Paul wrote this to the church in Corinth,
he wanted to encourage the members to become involved in this kind of ministry. Alam niyo po, one aspect of the church ministry that every member can become involved is the ministry of comfort. Minsan po kasi ang mga napagtutuunan lang nating mga ministeryo ay yung mga ginagawa kapag araw ng Sunday. Halimbawa ay ang pagiging liturgist o presider o yung MC sa ibang simbahan o kaya naman ay tagapagpakanta, praise and worship leader or hymn leader or song leader or ushers, taga-collect ng offering. Those are the known ministry of our times. Pero alam niyo po mga kapatid, merong isang aspect ng church ministry na madalas ay ating nakakalimutan at hindi na pagtutuunan ng pansin. Alam niyo po, all of us have either needed or will need to be comforted at some times in our lives. So dahil po doon, this ministry is very necessary. The ministry of comfort. Uulitin ko po yung talata. Ang sabi po, praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. And He comforts us in all our troubles. Why? Ito na po yung ministry. Dito na po papasok yun. Ang sabi po ng talata, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So ano po yan Domino effect. Parang labo ng aking camera. Yan. Yung God of comfort na ito, na nagbibigay sa atin ng comfort, ay pinapayagan niya ang affliction, i-comfort niya tayo, because on the same comfort we received, we can comfort other people. Today, there is a genuine need for more church members to become involved in the kind of ministry because there are so many people who are discouraged, despondent, and defeated. Lalo po ngayon, ito pong COVID pandemic na ito ay masyadong naging pahirap sa mga tao. Dumating yung mga panahon na ang mga tao ay nakaka-experience ng emotional breakdown, nakaka-experience ng depression. May mga tao na hindi lang nakakaranas ng problema physically, syempre apektado rito ang economy, ang pagiging problemado sa financial at material na bagay. Yung iba po hindi makapagtrabaho, wala pong hanap buhay. At sa mga ganitong klase ng pagkakataon, kailangan ng simbahan. Pero ang tanong, kailangan lang ba ang simbahan bilang place of refuge para puntahan pagdating ng linggo at makinig ng sermon at mag-aliw-aliw sa mga musika at awitin ng pagsamba? Hindi po doon kailangan ng simbahan. Mas kailangan ng simbahan sa mga panahon na ang mga tao ay kailangan ng pagdamay at pagtulong. There is a genuine need for more church members who will join the ministry of comfort. In our text today, the Apostle Paul outlined for us 5 reminders, 5 reminders to help us during times of suffering or during difficult times. And let us look and see paano si Paul ay naging comfort sa mga tao and at the same time being comforted by God sa kanya mismong sariling affliction. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid, si Apostol Pablo sa lahat ng mga alagad ang naka-experience ng mabigat na sitwasyon habang gumagawa ng ministeryo. Meron po siyang thorn in the flesh. At itong thorn in the flesh na ito, sabi, dala ng messenger ng kaaway. It was brought by a messenger of Satan to defeat him. At idinalangin niya ito sa Panginoon 3 times. Iningi niya sa Panginoon na pagalingin ito, pero hindi ito pinagaling dahil ang sabi ng Diyos, my grace is sufficient for you. No, so, doon po, pick upin natin at ating pag-aralan. How to find comfort in affliction. Ayon po sa verse 3 hanggang 7 ng ating pong talata, makikita po natin doon that God is the provider of comfort. Let us recognize that. Mga kapatid, kung ikaw ay nasa mabigat na sitwasyon ng buhay,
Kung ikaw ay nasa karamdaman, anuman ang kalagayan mo, you need to recognize that God is the provider of comfort. The word comfort is used in the verses in a total of, I think, 10 times. 10 beses sa mga talata. Sa verses 3 hanggang 7 lang, 10 beses binanggit yung word na comfort. And the word affliction or suffering, ginamit po ng 7 times sa verses 3 hanggang 8. So kung titingnan po natin mga kapatid, doon na lang sa pagkakagamit ng talata, mas madalas ginagamit ang comfort kesa sa word na affliction or suffering. Isa lang po ay pinakikita rito. When you are experiencing some kind of problem in your life, you can always depend upon God to comfort you. Sabi po ni Paul in verse 3, Blessed be the God and Father of our God, of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. The word blessed literally means to bend the knee, and could also be interpreted with the word praise or thank. And as children of God, we should always thank or praise God in all circumstances and not just when everything is going well for us. Sabi nga po, minsan mas nagiging totoo tayo sa ating pagtawag sa Diyos kapag nasa pangangailangan tayo. Amen po ba? Sabi ng Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Let us notice how Paul described God the Father as God of all comfort. The Greek word for comfort means to come alongside and help. That is a comforter po, who come alongside and help. Di ba pag yung panahon ng malamig ang gabi, how good it is to have a comforter na pambalot. Ganun po ang Diyos. He come alongside and help, and He became our comforter. Po, para tanggalin ang anumang ginaw o ang hirap ng atin pong karanasan sa buhay. Sa Psalms 121 verse 1 and 2, ang sabi po dyan, I will lift up my eyes to the mountains. From whence shall my help come? My help comes from the Lord who made heaven and made the earth. Ngayon mga kapatid, who do you turn to in order to find comfort in times of troubles? Ang tanong, who do you turn to? Kanino ka tumatakbo sa panahon ng problema? Where do you find relief? Do you turn to God? Not only is God the Father involved in this ministry of comfort, but it is also God the Son and God the Holy Spirit. The triune God is working for your comfort. Hebrews chapter 2 verse 18, ano po ang sabi? For since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to come to the aid of those who are tempted. Yan po ang sabi in regard sa Panginoong Jesucristo. Siya rin po ay tinukso, siya po ay pinahirapan, at ano po ang layunin? Upang siya ay maging tulong doon sa mga tinutukso at mga pinapahirapan. Sa John 14:16 ang sabi, and I will ask the Father and He will give you another helper. Sino ito? No? That He may be with you forever. It is the Holy Spirit. No? The Lord Jesus is asking the Father to give us a helper. And the helper is the Holy Spirit. The triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are available for our comfort. Amen? So yun po yung una, huwag natin kakalimutan, recognize that God is the provider of comfort. Kaya, kung nahihirapan, turn to God. Pangalawang bagay na gustong ipakita ni Apostol Pablo, let us remember God has a purpose for comfort. Ayon po sa verse 4, no, may layunin ng Diyos for our comfort. The comfort that we receive from God is both personal and applicable in all situations. Sa verse 4, ang sabi po ni Pablo, who comfort us in all affliction,
so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort which we receive, or which we ourselves are comforted by God. Let us notice the verse. It begins by saying, who comforts us. Have you ever felt God comfort in your own heart and mind? Kung nararamdaman niyo yung kapayapaan ng Diyos, hindi po ba minsan kapag tayo ay nakaka-experience ng matinding kapigatian, katulad halimbawa ng pagkamatay ng mahal sa buhay, parang katapusan na ng mundo sa atin eh. Lalo na kung mahal na mahal mo yung tao, talaga nakakadurog po ito ng damdamin. Pero kapag na-realize mo sa pamamagitan ng kapayapaan, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, na kapayapaang hindi masayod ng ating mga isipan. Ano pong ibig sabihin nun? The peace that passes all understanding. Yun po yung hindi natin kayang ipaliwanag. Bakit nga po ba, sa kabila ng hindi naman madali ay napagtatagumpayan, sa kabila ng hindi magaang ay napapasan? Ito po yung kapayapaan kasi na hindi kaya ng ating isipan na ipinagkakaloob ng Diyos to comfort us. Na sa kabila ng kahit na ganong kabigat na problema, sabi nga nung mga mananampalataya na kabilang sa small group namin, pagdating ng araw, tatawanan mo na lang. Opo, tatawanan mo na lang dahil ang Diyos ang siyang tumutulong. Ano po? God is not indifferent in our problem, but rather, He understands that we need His help and comfort. Sabi po ni Pablo, God comfort us in all our affliction. Do you think God is concerned with our little problems as well as our big problems? Tandaan po ninyo, no matter what the situation, God is always there to comfort us. There is no reason for this. There is a reason for this. And the reason for the affliction, sabi ni Pablo, so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. So notice the word, so that we may be able. Paano po ibig sabihin nito? This word shows that God allows us to experience problem and then comfort so that we can learn how to comfort others. Kaya the more comforts you receive, the better ministry of comfort you can be used effectively. Kaya mga kapatid, sino po ang pwedeng umaliw sa mga naka-experience na ng hiwalayan ng asawa kung hindi yung hiniwalayan, hindi po ba? Sino po ang makaka-experience ng makapagbibigay ng comfort doon sa mga naulila kundi yung nakaranas din na maulila? Sino po makapagbibigay ng comfort doon sa nagkasakit ang anak kung hindi yung naka-experience din na magkasakit ang anak? Sino po magbibigay ng comfort doon sa nagka-cancer kung hindi yung naka-experience na magkaroon ng cancer? Lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay natin may purpose, may layunin. And as we experience God's comfort in our lives during various kinds of affliction, we are better able to comfort others who may be going through similar kinds of problems. And someone has appropriately said, God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Ulitin ko mga kapatid, magandang pantuit. God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Hindi ka bibigyan ng comfort ng Diyos para maging komportable ka. Bagamat ito ang ipinapangaral ng maraming pastor ngayon. No? Bibigyan ka ng comfort ni Lord. No? Para ka maging komportable kasi ang gusto ng mga tao ngayon, komportableng buhay. Wala namang ayaw sa comfortable life. Kaya nga po yung John 10:10, gamit na gamit yon out of context. Alam niyo po ba yung John 10:10? Naparito ang anak ng tao hindi lang para magbigay ng buhay, kundi kasaganaan ng buhay. Gamit na gamit yan among Pentecostal group. Yung mga prosperity preacher. God will comfort you. God will bless you. God will bless your ministry. Paparamihin yung mga miyembro mo. Paparamihin yung kayamanan mo. Puro ganon.
Pero tandaan po ninyo, God does not comfort us for us to be comfortable. God will comfort us for us to be a comforter. Pero paano ka magiging comforter, mga kapatid, kung hindi mo na-experience ang the same comfort with God? Tandaan po ninyo, oftentimes, God will use another person to comfort us. Amen? Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 7, 6-7, but God who comforts the depressed, comforted us by the coming of Titus, and not only by this coming, but also by the comfort with which He has comforted us, as He reported to us your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoiced even more. Si Pablo na po ito. Siya po yung alagad na sumulat ng mga talata sa Biblia, yung epistles. Pero ang sabi po dyan, God comforts the depressed, comforted us by the coming of Titus. So ang Diyos sa panahon ng depression kay Apostol Pablo, sa panahon ng kanyang mga kapigatian, pinadala ng Diyos sa kanya si Tito. So oftentimes God uses another person, another human being to comfort us, just like what He did to Paul. So it is also interesting to note sa verse 4 that we don't have to experience the same or the exact same kind of trouble that someone else experiences in order to be able to comfort them. Minsan po napakahalaga, mga kapatid, na makaranas tayo ng patikim ng habag. Dahil sa ganong kaparaanan, ibibigay din natin ang habag sa iba. If we have been comforted by God, then that automatically qualifies you to be able to comfort one another in any affliction. Kaya po, lahat tayo, kayo po na 90 mahigit na nanonood ngayon sa Tinig ng Pag-asa, naririnig nyo po ang bagay na ito. If there is one ministry that you can be part of, is to be a ministry of comfort. Minsan po walang bayad ito. Minsan po hindi kailangang gumasta. All you need to do is to ask the person. Kumustahin. Minsan po, mga kapatid, kausap lang ang kailangan nila. Makipag-chat lang po kayo sa kanila. Total, libre naman ang internet yata o nagagamit dati ng internet sa maraming mga bagay. Pero simulan nyo po ngayon. Diyan po sa mga messages, sa mga nababasa nyong message ngayon sa Facebook Live na ginagawa natin, makikita nyo, there are people who are afflicted. Oftentimes, you will see people hurting. So, ano pong kailangan gawin? Total naman, nakikita nyo yan sa mga comment na yan. Minsan, kailangan nyo na sila kumustahin. Natutuwa po ako, minsan may mga kapatid na nagiging answered prayer sa prayer ng iba. No, hindi po si Pastor Ruel ang nagiging sagot, kundi kayo mismo na nandiyan sa chat group na yan, sa Facebook Live na yan. Meron pong humihingi ng tulong para sa kanilang pangangailangan, natutugunan ng ilang kapatid na nandyan. So if we will continue to do the ministry of comfort, marami po tayong matutugunan. Marami po tayong maipapanalangin, marami pong sasagutin ng Diyos ng mga panalangin sa atin. Amen? Pangatlo, let us recognize that God's comfort is sufficient. Ang Diyos ay sapat. Sabi po ng verse 5, for just as the suffering of Christ are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ. Ang ganda, no? Sa verse 5 po ito. Sabi ni Paul, kung paano ikang ang ating mga pagdurusa sa Panginoong Hesukristo ay madami, ganon din naman, ang kanyang comfort ay madami sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. It might be good for us to consider at this time the relationship between our troubles and God comforts. Kaya, kung i-analyze mo po, lumalaki ang iyong problema, mas lumalaki ang comfort ng Diyos. No? Kung maliit lang naman ang problema, hindi natin pinapansin. Yung kaya pa natin, yung mga afflictions na, halimbawa, lagnat-lagnat lang, hindi natin yan pinapansin. Minsan, hindi na nga natin idinudulog sa Diyos yan. Pero kailan tayo nangangailangan ng comfort? Kapag ang balita medyo matindi na.
Kapag ang pagdurusa, yung tila hindi na natin kaya. Yung lampas na sa ating human capacity. At tandaan po ninyo, minsan pinapayagan talaga ng Diyos yon para ma-realize mo yung sufficiency ng biyaya at comfort ng Diyos. Amen? Minsan yung mga lagnat-lagnat, muscle pain, Tylenol lang katapat niyan eh. We don't bother God in those kind of a situation. Pero pag matindi na, doon po tayo dumudulog sa Diyos. Some people may complain that they are having all kinds of problem, but God is not giving them any comfort. We need to realize that there are some troubles that we create for ourselves because of our disobedience to the Lord. Then there are troubles that we have as a result of our faith and obedience to the Lord. If we are having troubles because of disobedience to God, we should not expect God for comfort, but rather, let us expect conviction from God. Inevitable, tandaan po ninyo mga kapatid, yung pong consequences ng kasalanan ay inevitable. Meron pong mga bagay na dapat kaya namang iwasan pero hindi natin iniwasan. Ginawa po natin, self-inflicted, dahil bunga ito ng ating mga pagkakamali. Sa mga ganong kalagayan at sitwasyon, instead of immediately receive the comfort, ang kailangan muna, we need to ask forgiveness at dumating yung pagkakataon na ang Diyos magbigay ng conviction. Naalala niyo si David? Si David dahil sa kanyang kasalanan ng pangangalo niya kay Bathsheba, ay kinonfront po siya ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. At nung nalaman ni David na buking na pala siya, alam pala ng Diyos ang nangyayari sa kanya, ang parusa ng Diyos sa kanya, mamamatay ang anak ninyo. Walang makakapigil nun. Yung parusa ng Diyos, walang makakapigil. Matindi ang epekto mga kapatid ng kasalanan. At sa mga panahon na yon, pinagdusa niya si David. Matindi ang epekto, nanalangin siya, nag-ayuno siya, humingi siya ng tawad, pero hindi binago ng Diyos ang kanyang hatol. Ang kanyang hatol ay pagdudusahin niya si David sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At pagkatapos po nun, nagbalik loob si David at kinilala niya na ang Diyos na ito ay hindi pwedeng biruin. Na ang Diyos ay hindi nakikipagbiruan. Kung anong sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Amen? So tandaan po natin, if our troubles are great, so will be our comfort. Amen? Sabi po ng James chapter 4 verse 6, He gives a greater grace. Ano po? Matthew 5:4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ganun po ang Diyos. Pangapat, remember the benefits of God's comfort. Ano po ba ang benefit ng comfort ng Diyos? Ano po? Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 6, But if we are afflicted, it is for our comfort and salvation. Or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same suffering which we also suffer. Anong result ng God's comfort? Patience. Yung po ang unang resulta ng comfort ng Diyos. Binibigyan tayo ng pasensya. Pangalawa, na ginagawa at benefits ng God's comfort ay confidence. Po? Confidence kanino? Confidence sa Diyos. Kasi nare-realize natin na ang Diyos ay hindi nagbibiro. What He has done, what He is doing, what He is going to do next. Meron tayong confidence na ang Diyos ay sasamahan tayo sa lahat ng mga suliranin sa ating buhay. Sa verse 9 nga po, mababasa natin, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God which raiseth the dead, who delivered us from so great a death, and that deliver, in whom we trust that that He will yet deliver us. Ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. Ito po yung sabi ni Pablo. Ito yung kumpiyansa niya. Paul suffered greatly so that the members of the church could hear the gospel and be saved from hell.
Ang kanyang pagdurusa hindi na walang kabuluhan. Kasi naging pagdurusa ni Pablo, nagbukas ng pintuan para sa kaaliwan naman ng iba. Amen? So as these people observed the way Paul was being comforted by God during this trouble, they were encouraged to patiently endure the same sufferings that Paul went through. Kung magbabasa lang po tayo ng Bible, mga kapatid, lalo na yung mga sulat ni Apostol Pablo, may encourage kayo. May encourage kayo sa katotohanan ng buhay. Na ang buhay po, mga kapatid, hindi nga po puro hallelujah. Na ang buhay ay hindi puro saya. Na ang buhay ay hindi puro ligaya. No. Makikita po natin sa kasaysayan ni Apostol Pablo na ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon ay may kahalong pagdurusa. Sapagkat sa panahon ng pagdurusa, doon naman nangingibabaw ang comfort ng Diyos. Sabi nga po ng NIV translation ng verse 9, if we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffered. Kapag nagdurusa raw kami, sabi ni Pablo, ito'y para sa inyo. Dahil sa pamamagitan nito, natututo kayo na magpasensya. When we observe the comfort that God has given others, it should encourage us to go all the way for the Lord also. Po, panghuli. Po, sabi po ng talata, at bilang conclusion, makita po natin na hindi lang po nagbibigay ng tinatawag na confidence, ang comfort na bigay ng Diyos, kundi nagbibigay ito ng participation. One of a sign of a strong, sound church is the fellowship that members have with one another. Ang isa sa matibay na simbahan, tandaan po niyo ito, ay yung simbahan na nagdadamayan. Yung simbahan na nagtutulungan. Kaya it is very important na ang bawat kaanib ng simbahan ay may kinabibilangang small group. Kasi po, yung small group ang nagiging kaaliwan sa panahon ng kapigatian. Nagiging kaaliwan sa panahon ng pagkamatay ng mahal sa buhay. Nagiging kaaliwan sa panahon ng kakulangan. Nagiging support group po. At ito po ang isa sa palatandaan ng aktibo at malagong simbahan. They have participation. When some Christians think of fellowship, they think of a group of church members getting together for something to eat. And that should be very shallow concept of fellowship. Ang fellowship ay hindi lang po kainan, handaan at kung ano-ano pa. Fellowship is sharing the same things in common with one another. It is a sharing the good and the bad. It is sharing the hurts and the pains. It is sharing the belief, the doctrines, the values of God's Word. That is fellowship. And that involves participation. Sa verse 7, ang sabi ni Apostol Pablo, two areas of fellowship that the church in Corinth shared together. Ano sabi nila? Sa verse 7, mabasa natin, 1, Paul said, you are sharers of our sufferings. So, ibig sabihin, ang nagsishare, hindi lang po food, hindi lang po blessing, o hindi even sufferings. Whatever you are going through, someone else has gone through before you, and someone is probably going through with those kind of situations simultaneously with you. Yung karanasan na pinagdadaanan mo, tandaan mo, may dumaan na dyan. At maaari yung pinagdadaanan mo ngayon, may kasabay kang dumadaan dyan. Amen? Kaya kung anumang krisis meron mo, hindi ka nag-iisa. Sabi nga po ng 1 Corinthians 12:26, and if one member suffers, all the members suffer with it. Po? If one member is honored, all the members rejoice with it. There are those here today listening to me who are suffering and are needing comfort. Kaya po sana hindi lang itong katagang ito makapagbigay ng comfort sa kanila, kung hindi tayo, magtulong-tulong tayo, magbigayan tayo ng comfort sa isa't isa. Malupit ang mundong ito. Malupit ang virus na meron tayo ngayon. Malupit ang ekonomiya. Kailangan natin ng damay. Kailangan natin ng tulong.
At kung meron ka kapatid, no? God is urging you right now to be a minister of comfort. Amen? At ikalawa pong bagay na makikita natin, there are those here today that share in your comfort. Hindi lang po, ang katotohanan, hindi lang naman lahat tayo ay may prayer request. Meron namang nandito para manghingi ng inyong prayer request para manalangin sa inyong mga kahingian. Araw-araw po na ginawa ng Diyos, ginagawa po namin ang aking may bahay na magtala ng inyong mga prayer request. Hindi po nangangahulugan na wala kaming prayer request. We all do. We have prayer request. At alam niyo po, hindi kami magsasawang manalangin para sa inyong mga prayer request kasi po, at one point, yung mga prayer request namin, lalo na po yung prayer request ko para kay Dang, para sa aking mga mahal sa buhay, ay naidulog ko naman sa inyo. Naging katugunan kayo sa amin pong mga pangangailangan, sa amin pong mga kalungkutan. Kaya po ganun lang po yan eh. Ang pinapaalala ni Apostol Pablo rito ay patuloy tayong maging bahagi ng ministeryo ng comfort sa isa't isa. Tandaan po ninyo, when our fellowship involves sharing these things in common, it makes us more loving and more stronger as a church. 1 Peter chapter 3 verse 8 ang sabi, you should be like one big happy family, full of sympathy toward each other. Sana nga po ganun na mangyari sa Tinig ng Pag-asa, na tayo maging isang pamilya na handang tumulong, handang dumamay, handang makinig sa mga panalangin ng bawat isa. So in conclusion, mga kapatid, I would like to share with you some thoughts on how to comfort one another. Paano ba magbibigay ng comfort sa isa't isa? Practical. Number 1, be real. We may be Christians with a firm hope and faith in Jesus, but still we are human. Ang importante, kapag ikaw ay nangangailangan, magpakatotoo ka. Huwag ka mag-pretend na kaya mo. Huwag ka mag-pretend na malakas ka. Ano po? Be real. If you are needing comfort, be real. No? Umamin. Pangalawa, be quiet. Minsan, nakakalungkot yung mga tao na yung mga problema, naka-public pa. Minsan yung away mag-asawa, naka-shout out pa. Kung meron kang pinagdadaanan, magpakatotoo ka, be real, but be quiet. If you need to share it with people whom you can trust. Yung mga tao na po pwede mo talagang pagkatiwalaan. At kung ikaw ay may problema ngayon and you need comfort, ask. And after that, na na-resolve na yung problema mo, be supportive of other needs as well. No? Tandaan po ninyo mga kapatid, itong mga practical tip na ito ay pwede niyong gawin. Lahat ng pinagdaanan nyo sa buhay ay pinayagan ng Diyos na dumaan sa inyo para sa kapakanan din naman ng iba. Amen? God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Pantweet. Amen? Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia. At kagabi po, prayer meeting kagabi. Po, naipanalangin ko na po yung mga prayer request na nasa aking listahan. At patuloy po nating idulog sa Panginoon ang mga panalangin ito. Sandali po tayong dumulog para sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyong patuloy na pag-aliw sa amin, sa aming mga pangangailangan, sa pag-aliw sa amin, sa aming mga kalungkutan, at nawa Panginoon sa pamamagitan ng kaaliwang aming tinanggap sa iyo, ay maaliw din namin ang amin pong mga kapatid. Maging instrumento kami ng pagdamay sa buhay ng iba. Sa simpleng paraan na pwedeng gawin namin ay tulungan mo kaming maging gabay at tulong sa bawat isa. Sa mga kapatid ko po na nakikinig ngayon, Ama, alam mo po ang mga karanasan, kalagayan at pinagdadaanan. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. At ipadama sa kanila
ang iyong pag-ibig at ang iyong pagkalinga. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo po ang karangalan. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Good morning everyone. Good morning Ate, kapatid na Mariby Frias, Ate Vanji Magnaye, Kuya Monching Gonzales, Kuya Rodante Kerubin, Ate Agi Victa, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Ate Evelyn Cameros, si Angelica Esguera, magandang araw sa inyo mga kapatid. Kapatid na Cora Dolor, Ate Joyce Pakinggan, kay Aljoy Guzman, magandang araw mga kapatid. Kay kapatid na Ces Garcia, kay Ate May, at kay Pastor L. Capillar, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Nanay Belen Olaes, kay Ate Neri Cabral, pagpalain po kayo ng Panginoon. At si kapatid na Yolanda Kerubin, kay Christine Del Rosario, kay Ate Maricruz, kay Ate Nelia Ramos, kay kapatid na Sinaida Cosenas, kay Paz Perez, kapatid na Paz Perez, kay Ate Carolina Bukiran, kay Lee Hodril, magandang gabi Lee, kay Ate Betty Saria, kay kapatid na Jesser Icalya. Jesser, magandang araw sa iyo, pagpalain ka ng Panginoon. Kay Ate Telly Hernandez, kay Kuya Larry Montiliano, kay kapatid na kay Ate Neneng Sintos, kay Kuya Dol at kay Ate LV Paredes, kay Ate Judith Advincula. Ate Judith, good morning sa iyo. Miss na namin kayo ni Kuya Ruel. Kay Angelic Advincula Silla, magandang araw Angelic. Patuloy nawa na pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Nelia, kay Ate Tete Advincula, Ate Tete, magandang araw, Ate Tete Silla. Kay, sino pa ba? Kay Ate Mirna Narciso, magandang araw po sa inyo. Kuya Eric Maynez, kay kapatid na Darren at Marlet Sakdalan, kay kapatid na Boy Ritis, magandang araw po sa inyo, Kuya Boy. Kay Ate Miriam Makalinaw. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ayan, so si Ate Miriam nasa Japan, nasa Ehimekin Matsuyama. Ayan, meron pong gawain ng Panginoon doon sa kanila. Sana po ay magpatuloy ang gawain ito. So kapatid na Joy Reyes, magandang araw po. Kay Lily Camyalu, kay Bunso, magandang araw. At sa maraming pang hindi ko na po mabati. Kanina si Kuya Noel Lapus, nakita ko rin po. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Again, mga kapatid, Thursday, yung mga estudyanteng papasok po ngayon sa paaralan, ingat-ingat po ng konti at hindi pa ho tapos ang laban tungkol sa COVID. Padami ng padami po dito sa Manitoba. Mga kababayan, konting ingat-ingat po at gawin natin ang lahat ng precautionary measure para po mapagtagumpayan natin ang virus na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, magkita-kita ho ulit tayo bukas. Again, paalala lang po na kung kayo po'y pinagpapala ng mensahe ng Tinig ng Pag-asa, bibigyan ko na po ng deadline. Kasi po, anniversary na namin next week. At magsisimula na po akong maggawa ng mga video. So kung kayo po'y pinagpala ng Tinig ng Pag-asa, kaprasong video lang po. Kung paano kayo pinagpala ng Tinig ng Pag-asa, isend nyo po sa akin yung video at pagsasama-samahin po natin para po makagawa tayo ng isang video slide presentation ng pagpapalang hatid po ng Tinig ng Pag-asa. So kung kayo po pinagpala ng Tinig ng Pag-asa, send nyo po sa akin ang kaprasong video para po maging highlight ito sa ating pong upcoming anniversary sa September 20. Ayan, so yun po, nakikiusap po ako sa inyo. Sa inyo na po, ang deadline po nito mga kapatid ay sa Tuesday. So you have until Tuesday next week. So ano po ngayon? Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. You have 5 days para po magpadala sa akin ng kaprasong video. Sama nyo po yung mukha nyo pag binidyo nyo, no po? Para po maisama natin sa video clips na atin pong ipapalabas sa anniversary. O yun po mga kapatid, again, maraming salamat. Kung napagpala po kayo ng Tinig ng Pag-asa, ayan. O ayan, sabi po ni Ate Miriam
Miriam Makalinaw, pinagpala po ako dahil nakilala ko po ang UNIDA. Malaking blessings na po ito. So, yun po. Sana po, i-video nyo, si Ate Miriam, lagi nagbi-video yan eh. Oh, yan. So, video nyo po, padala nyo po sa akin, at atin po yan na gagamiting highlight. Tama po, maganda pong patotoo yung kay Ate Miriam, kasi si Ate Miriam po, sa tinig ng pag-asa niya po, napanood ang UNIDA. At dahil po doon, naghanap siya ng UNIDA, ikinunik ko po siya kay Pastor Ariel Henido sa Japan. At ngayon po, may ministry na si Ate Miriam sa Japan. So, i-video nyo po yan, Ate Miriam. Po, padala nyo po sa akin. Ayan. Si Christine Del Rosario, nag-send na ako, Pastor, gamit yung FB ng asawa ko po. Wayne Man ang name niya. Baka po nasa message. Okay. Sige, Christine, hahanapin ko. Ayan. So, ayan po. Meron na po pala. Wayne Man. Hindi ko pa nakita eh. Hahanapin ko yan. Wayne Man. O, sige. Christine, maraming salamat. At kung meron pa ho, pagpalain kayo ng Panginoon. Kita ulit tayo tomorrow. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel. God bless.